Sa nakaraang kabanata, natapos tayo kung saan pagkatapos nilang patumbahin ang mga asasin. Pagkatapos ay nagsimula ng dumilim ang paligid, narinig ang marahang tinig ni Yunan. Marahil ang grupo nila ngayon, ay halos kalahating araw na lang ang layo mula sa susunod na destinasyon. Kailangan nating kumilos, dagdag niya. Lumipat ang eksena, isang bagong lokasyon. Xi'an, ang pusod ng estratehiya at kapangyarihan. Ang lungsod ay tila obra ng arkitektura at sigasig. Sa loob ng isang pribadong bulwagan, kung saan nakatayo si Chiang Mayong na nakasuot ng putit pilak na robe. Nakabenda ang ulo na halatang napinsala ang kanyang isang mata sa labanan, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Sinalubong nila ang pagdating ng dalawang junior at sinabi niya kay Yunan. Narinig kong may ginawa kang hindi ka panipaniwala. Sambit niya habang may bahid ng ngiti sa labi. Pinatay mo raw ang isang elder ng isa sa 13 heavens. Tumigil siya sandali, parang sinusukat ang bigat ng sariling mga salita. Ni ako, hindi ko pa nagagawa yan. May halong respeto at pagkagiliw sa tono ng kanyang tinig. Nagulat ang dalawang junior nang makita nila ang sinapit ng kanilang senior laban sa Master ng Blood Flame Sect. Sa gitna ng katahimikan, makikita si Yunan sa kabilang panig ng silid, nakatayo ng tahimik. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata, nakatingin sa kalagayan ni Chiang Mayong, at puno ng di mapaliwanag na pasensya at galit. Nagsimula ang kabanata kung saan tinanong ng mga junior si Chiang Mayong. Ang mata mo, isang tahimik ngunit mabigat na tanong ang bumasag sa katahimikan. Ito ba? Habang si Chiang Mayong naman ay napailing at napakamot na lang na halatang nahihiya ito. Totoo nga ang mga balita, sambit ni Won Chang. Agad na pumasok si Baek Morrow at pinagsabihan si Yunan, sabi niya habang problemado ako kay Chiang Mayong, ikaw naman lightning genius ay walang pinagkaiba sa kanya, mga pasaway talaga kayo. Walang alinlangan mong hinarap ang panganib, kinalaban mo ang elder ng Tyrant Sword Sect. Napakawalang ingat mo naman Yunan. Maswerte na lang ay walang mas malalang nangyari. Samantala habang si Won Chang naman ay nadidismaya dahil hindi siya napansin ng kanyang dalawang senior, bulong niya, nandoon rin siya sa oras na iyon at tumulong rin sa labanan. Agad rin nagtanong si Yunan kung ano ba ang nangyari at napansin nilang kahit ang leader nilang si Mijin ay wala rin dito. Sagot ni Baek Morrow, umalis siya kasama ang Sword Saint at mga master ng Mount Hua para ayusin ang mahahalagang usapin ng sekta. Habang sila'y naiwan, sinisikap nilang ayusin ang naging pinsala. Di namin tiyak kung anong mga pandaraya ng mga kalaban, sinusubukan nilang kunin ang Plum Blossom Peel. Pero bilang suporta ng Desolate Fortress ay agad kaming dumating para tumulong. Tanong pa ni Yunan, at si Chiang Mayong, ano ang nangyari sa mata niya? Napabuntong hininga si Baek Morrow at mukhang hindi matanggap ang nangyari, sagot niya. Ang lalaking tinatawag na Battle Monyok ay gumamit ng lumilipad na pampasabog. Isang sekretong uri ng sandata na pagmamay-ari ng Tang Clan. Sa gitna ng gulo, habang nakikipaglaban kami sa tatlong Bloodmaster Swordsman. Sa isang iglap umatake ang Battle Monyok, at damapo ang panganib. Kayang-kaya sanang umiwas ni Chiang Mayong sa pampasabog. Pero may mga kasama siyang civilian sa likuran niya. Kaya ang ginawa niya ay walang pag-aalinlangan ang hangaal at siya ang samalo ng atake. Nasugatan ang mata niya, isang desisyon ng sakripisyo. Tawang-tawa naman si Chiang Mayong habang binabalikan ang sandaling iyon. May halong respeto, may halong panghihinayang. Paliwanag niya wala na siyang pagpipilian kundi patamaan ng kanyang espada ang parating na pampasabog. Habang si Morrow naman ay mukhang hindi mapigil ang minas sa katangahan ni Chiang Mayong. Biglang nabasag ang katahimikan ng gabi, nang may nagbato sa bintana ng bulwagan at nakita nila ang gamulong na isang maliit na armas sa sahig, isang pampasabog. Tahimik ang lahat, ngunit nagulantang sila sa bagay na ibinato at nagtama ang kanilang mga tingin. May tensyon at pagkabahala. Boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar ng Xi'an. Maya-maya'y may isang misteryosong tao ang lumapag sa lupa, at si Chiang Mayong pala ito. Mabuti na lang masyadong mabilis si Chiang Mayong dahil sa pagiging noble race niya. Habang kumakalat ang apoy at kaguluhan ay nagawa pa niyang bumantong hininga at magbiro. Agad rin niyang nasadyap si Won Chang mula sa pagsabog ng gusali habang bitbit pa ito. Sinabi ni Chiang Mayong sa mga kalaban na sinamantala niyo habang wala rito ang aming squad leader Hindi talaga ako pwedeng magpahinga, ano? Sabay napatingin siya sa dalawa pa niyang kasama na mabilis ring nakalabas sa bahay panuluyan. Napatingin si Yunan sa mga direksyon ng mga kalaban, at nakita niya ang mga paparating na kalaban.
Ngunit sa gitna ng dilim, biglang sumulpot ang isang kalaban, mabilis, brutal, walang awa. Iisa lang ang target, sila. Nag-umpisa ang matinding tensyon sa paligid, may sugat pa ang lalaki na tila naputulan ito ng braso sa labanan nila ni Chang Mayong. Hindi ordinaryo ang kalabang ito. Tanong ni Yunan kung, iyan ba ang Battle Maniac? Tila hindi na bago sa kanila ang reputasyon ng taong ito. Tahimik pero matatag ang paninindigan ng ating bida. Lumakad siya pasulong at tumalikod siya sa mga kasamahang disipulo. Sabay sabing, kayo na ang bahala sa iba. Ako na ang bahala sa lalaking ito. Nagkaharap na ang ating bida at ang tinaguriang Battle Maniac. Sinabi ng lalaking manyok kay Yunan, nakasuot ka ng blue robe at white robe sa pangloob, isang palatandaan ng pagiging best rookie of the year. Ikaw nga siguro yung kilala nilang lightning genius, sabay ngising mapanghamon ng kalaban. Habang ang ating bida ay nagsisimula ng bumunot ng kanyang espada bilang paghahanda sa laban. Sambit pa ng lalaking manyok. Alam niya ang reputasyon ni Yunan, bata pa lang ay kinatatakutan na sa bilis at galing, at nagkaroon ng isang magagandang titulo na nagdulot ng pagiging mayabang nito. Baka hindi mo alam, pero ako ang kumuha ng isa sa mata ni Chang Mayong na tinaguri ang Azure-eyed demonic swordsman, sabay tawa ng malakas. Walang takot, walang hiya, dahan-daang itinaas ng ating bida ang kamay, kalmado ngunit mabigat ang presensya. Sabay nagsabi sa lalaking manyok. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang pakay mo rito? Hindi mo pa ba nakukuha ang plum blossom peel? Ngumisi ang lalaki. Simple lang, ang ulo ng Azure-eyed demonic swordman, at hindi mo na siya maaaring tawagin pang martial brother mo. Nagtaka si Yunan sa lalaking ito at tahimik lang, bahagyang tumango. Sabi niya sa lalaki, inilalagay mo lang ang sarili mo sa kapahamakan at sa galit ng Mount Wasword Saint at sa leader ng Radiant Demon Squad para tugisin ka. Kung tama ang kwento mo, dapat ay ikaw ang unang hinahanap ng sekta, hindi ba dapat ikaw ang unang pinatahimik? Biglang iniangat ng lalaki ang kanyang putol na braso at sinabi, halatang hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin ng isang kamay ng martial artist, ng lubusan. Galit na sambit ng Battle Maniac, tangan ang buong lakas ng kanyang pagnanasa sa gulo. Ngunit isang malalim na titig lang ang isinagot ng ating bida. Kanina pa siya nagtitimpi. Pero ngayon, wala nang dahilan para magpakumbaba. Sabi pa ng lalaking manyok. Magsasawa akong makipaglaban sa iyo dahil sabi nila, may potensyal ka. Pero katulad ka rin pala ng ibang mga hangaal. Sa puntong ito ay nagsimula ng maglabas ng internal energy ang ating bida, at unti-unting dumadaloy ito sa kanyang espada at sa paligid. Mukhang nagalit na ng tuluyan ang ating bida dahil sa sinabi ng lalaking maniyakas na iyon. Sa isang iglap nagpakawala ng Radiant Sword Art ang ating bida, isang matinding puwersa ang tatama sa kalaban. Nakakasilaw ang gabi sa liwanag ng atake. Ngunit sa hindi inaasahan ay nakaiwas ang manyok sa mabilis na sword slash ng ating bida. Lumipad ang kalaban, mukhang nagulat siya sa matinding atake ni Yunan at nagsisimula na siyang maglaway sa ating bida. Simula na ng tunay na labanan. Sa sandaling iyon ay sumugod ng napakabilis ang Battle Maniac, galit na galit. Wala nang atrasan sa isasagawang atake. Habang si Yunan ay nagulat sa bilis ng lalaking ito ni hindi niya namalayan na nasa likod na pala niya ang manyok. At sa puntong ito ay mukhang nasisiguro na ng Maniokis na mapupuruhan niya ang ating bida. Ngunit nakita pera ni Yunan ang paparating na atake ng kalaban at bahagyang nilingan ito. Habang papalapit na ang atake ng kalaban, sa isip-isip ni Yunan ay isa itong perpektong grasp technique. Parang kahawig ito ng palm strike pero magkaiba dahil grasp technique ang tawag dito. Sa isang iglap nagpakawala ang ating bida ng kasanayan niya, isang malupit na Infinite Blossom Fist Strike Vortex. Boom! Hinarap ni Yunan ang atake, sabay counter ng skill, tama ang timing, eksakto ang galaw, lumikha iyon ng ipo-ipo at nagliyab ang paligid sa lakas ng enerhiya. At tila na-cancel ang atake ng manyok sa ginawa ng ating bida. Sa sandaling iyon ay napaluhod ang manyok sa lupa at mukhang nenas. Doon niya nakita ang galaw ng ating bida na makikitang kumikislap pa ang kanyang mga paa sa enerhiya. Isang napakabilis na galaw ang nagpagulat sa tinaguriang Battle Manyok, at hindi makapaniwala. Tanong niya, yung galaw na yun, para bang isang noble race footwork. Ang manyok ngayon ay nalilito. Ngiting mayabang ang Battle Maniac, confident pa rin. Napasabi ito nang hindi ito maaari.
Ang martial arts ng noble race ay walang sinumang tao ang pwedeng makagaya nun. Marahil ay pareho nga ang form ng footwork ng ating bida sa noble race, ngunit napagtanto ng manyak na nasisiguro niyang isa itong bagong martial arts. Pero si Yunan, kalma lang. Ang dami mong sinasabi, sagot niya, diretsahan, malamig. Habang ang manyak ay natutuwa lang sa nangyayari. Pinagpatuloy pa rin niya ang kwento. Hoy, bata, alam mo bang, sinasabi nila na ang pamilya mo ay inilibing sa bundok, kung saan sa likod ng lupain ng inyong angkan. Nagtataka ka ba kung ano na ang nangyari sa lupain na iyon? Napatanong ang ating bida kung ano iyon. Sabi pa ng manyak kay Yunan na gustong-gusto mo talagang kalabanin ang Blood Flame Cult, as expected, alam mo bang, winasak namin ang lahat hanggang sa wala nang natira sa bayang sinilangan mo. Dagdag pa ng manyak. Hinukay namin ang buong bundok at sinunog ang lahat ng mga bangkay. Biglang natigilan si Yunan na tila nabasag ang pagiging kalmado niya dahil sa narinig. Ramdam sa hangin ang seryosong ekspresyon ng ating bida. Dahil lang sa pinatulan ni Yunan ang Blood Flame Cult ay naging ganoon ang sinapit ng bayan niya. At sa isang iglap si Yunan, tahimik lang, pero ang galit ay unti-unting lumalalim pa. Kasabay nito ay dumaan sa kanya ang mga huling alaala ng kanyang angkan at pamilya. Young Master, gising na, nakahanda na ang almusal. Yunan, gising ka na ba, bati ng kuya. Isang panaginip, o bangungot ang bumabalik kay Yunan. Isang alaala ng tahimik na umaga ng mga mahal sa buhay, at ang ama niyang duguan sa sahig, pilit pa ring humihingi ng kapatawaran. Ang huling salitang binitawan ng kanyang ama, Yunan, ikaw ang bunso kong anak. Ngunit sa kasalukuyan, wala nang umaga, wala nang tahanan. Dahil ngayon, nakaharap niya ang halimaw na isa sa pumatay sa mga kasapi ng kanilang angkan. Ang mga mata ni Yunan, punong-puno ng galit. Walang awa, walang pag-aalinlangang pumatay, isang puot ang napukaw sa loob ni Yunan. At muling nasaksihan ng makapanindig balahibong aura at ramdam na ramdam ito sa paligid. Ang kalaban, ngumisi pa. Akala mo kaya mo kong patayin, bata, sambit niya. Sa sandaling iyon ay sa isip-isip ni Yunan na hindi lang ito tungkol sa pagpatay. Kailan ba nadarama ng isang martial artist ang tunay na pagkawasak? Una, kapag nakita nilang mamatay ang kanilang master, mga kasama, na humaharap sa kamatayan. Ikalawa, kapag nawalan sila ng abilidad at hindi na sila makapagsanay dahil wala na silang magawa kundi tanggapin ang kahinaan ng sarili nilang katawan. Habang nag-iisip pa ang ating bida ay bigla na lang agad na kumilos ang kalaban. Sa isang iglap nakalapit siya ng mabilis kay Yunan at habang nangyayari ito, si bida, iniisip kung kailan ba talaga nakakaramdam ng takot ang isang martial artist at mawalan ng pag-asa. Habang hawak-hawak ang kanyang espada ng mahigpit sinabi niya na hindi sapat na putulin ang mga braso o binti. Hindi sapat na basta sugatan lang sila. Para sa isang mandirigmang buong buhay ay inalay sa martial arts, ang tunay na takot ay nararamdaman kapag tuluyan silang nawalan ng saysay, kapag nasira ang pinakaugat ng kanilang lakas. Sa gitna ng laban, ginamit ni Yunan ang isang teknik na ngayon pa lang natin nakita sa kanya at tila ngayon lang niya ito natutunan. Labis itong ikinagulat ng kalaban habang nasa gitna pa ng paglansad niya ng atake. Sa puntong ito nagtama ang kanilang mga kamay, sa isang iglap parang na-counter ang teknik ng Meniokis nang walang kahirap-hirap. Napamura na lang sa galit ang Meniokis, isang grasp technique na hindi niya inaakalang gagamitin sa kanya. Ang lakas ng loob mo, paano mo nagawang gamitin ang teknik ko laban sa akin? Sigaw ng kalaban, ngunit halatang unti-unti na siyang nawawala sa laban. Lalo pang tumindi ang laban ng dalawang master. Nakipagsabayan si Yunan sa battle munyak ng grasp technique gamit ang kanang kamay lamang. Sunod-sunod ang palitan ng kanilang mga atake at isang matinding tagisan ng parehong grasp technique. Isang malupit na 1v1 ang nangyayari, hindi lang basta malalakas na palo, kundi eksaktong mga teknik na kinagiznan ng tinaguriang battle munyak. Ngunit sa hindi inaasahan ay mukhang mas angat ang grasp technique ng ating bida kaysa sa kalabang munyak, hindi umubra ang sariling teknik ng kalaban kay Yunan. At sa puntong ito ay hawak na ni Yunan ang kamay ng munyak. Dahil dito ay gulat na gulat ang mayabang na lalaki sa nangyari. Sa gitna ng pagkagulat at sakit, tuluyan ng nadurog ang composure ng demonic cult martial artist. Papaano mo natutunan ang sekretong teknik ko? Sigaw niya, hindi makapaniwala at labis ang pagtataka sa bata. Pero hindi lang basta ginaya ni Yunan ang teknik, pinahusay pa niya ito. Ha!
Ang teknik mo ba? Mas epektibo yata kung ganito gawin, sagot ni Yunan, habang nakakapit ito sa braso ng manyok at sabay piga ng matindi, napaungol ng malakas ang manyok sa tindi ng sakit. Isang mas malinis at mas malupit na bersyon ng teknik ng kalaban ang binitawan ng ating bida. Tulala ang demonic master at labis siyang nanlumo sa sinapit niya ngayon. Nagsisimula na siyang makaramdam ng panghihina dahil sa sakit ng pagkakahawak ni Yunan. Ang hindi niya matanggap, hindi lang ninakaw ang kanyang martial arts, kundi na ipakita pa sa kanya kung paano ito gamitin sa paraang lampas pa sa kakayahan niya. At dito niya naramdaman ng tunay na kawalan ng pag-asa. Ito na ang sagot sa tanong ni Yunan kanina, ito ang paraan kung paano mo tuluyang winawasak ang isang martial artist ng demonic sect. Para sa mga martial artist, ang kanilang martial arts ay hindi lang kasanayan, ito ang kanilang pagkatao, ang bunga ng buong buhay na pagsasanay. At sa harap ng kalaban, walang mas malupit na parusa kundi ang ipamukha sa kanila na may mas mahusay pa sa kanila, gamit ang sarili nilang teknik. Yun ang ginawa ni Yunan, brutal, walang awa, pero eksakto. Gusto mong turuan kita ng tamang steps. Bulong niya habang hawak ang braso ng kaaway. Ano? Sagot ng Maniokis na gulat habang makikita sa kanyang mukha ang tumutulong luha. Teka, hindi yan luha, sipon yan. Yikes! Siyempre hindi ko sasabihin sa'yo, sabay piga pa ng malakas ni Yunan sa braso ng manyok. Napaiyak ng matindi ang kawawang lalaki sa sobrang sakit ng kanyang braso at halos marinig na sa buong syudad ang kanyang sigaw, na tila mukhang binasag ang kanyang dangal. At kasunod ay sinubukan ng ating bida na maglabas ng kaunting internal energy sa kanyang kamay, upang mapalakas pa ang kanyang pagkakahawak sa braso ng manyok. Dahil dito ay unti-unting nararamdaman ng kawawang lalaki ang nagmumulang enerhiya sa ating bida. Kaya mukhang nagsisimula na siyang mapahihi sa salawal o parang natatae na. Sa pinakahuling sandali, wala nang natirang awas si Yunan. Sa isang brutal na kapit, pinigan niya ng mas matindi pa ang braso ng kalaban, hindi lang buto ang nabasag, kundi pati ang pagmamataas ng isang mandirigmang dating kinatatakutan. Isang sigaw ng paghihirap ang pumailan lang sa ere na parang pagbuga ng dragon ang naging itsura ng kawawang lalaki at umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw ng manyok sa paligid. At sa mga mata ng ating bida, malamig na determinasyon lang ang natitira. Isang badas na karakter ang nasaksihan ng lahat. Walang awa niyang pinigan ng pinong-pino ang braso ng lalaking manyok. Kung titingnan ang braso ng kawawang lalaki ay halatang naputol ang buto nito at nadurog. Tila parang ginawang goma ni Yunan ang braso ng kawawang lalaki. At dito na nagtatapos ang kabanata. Akala ng lahat, si Chiang Mayong lang ang kalaban nila, ngunit hindi nila alam ay dumating na ang ating bida. Pero sa susunod na kabanata, isang misteryosong anino ang gagalaw sa dilim. Habang sugatan pa ang katawan ng demonic cult, isang panibagong panganib ang unti-unting lumalapit sa ating bida. At ang mas masaklap, isang kakampi ang gagamitin bilang panakot kay Yunan. Hindi lang ito laban ng lakas, ito na ang simula ng digmaan ng sekta laban sa sekta. Kaya kung gusto mong malaman kung sino ang susunod na kalaban, paki-like, subscribe, at abangan ang next chapter. Dahil sa susunod na laban, hindi lang buhay ang nakataya, pati dangal ng buong Mount Hua at Desolate Fortress.